10 taon ng pagtitiis, tinumbasan ng isang gabi ng pagtataksil. Habang nilalantakan ni Mansa ang katawan ng iba, ang asawang si Ayana ay naghihingalo sa sakit sa gitna ng ulan. Basura ka lang sa pamilyang ito, singhal ng biyenan. Ngunit ang basurang itinapon nyo ay babangon bilang bagyong lulunod sa inyong lahat. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng iyong maruming kaharian? O mananatili kang bulag hanggang sa huli? Nakalulunos ang katahimikan sa loob ng mansyong iyon. Tanging ang hagupit ng malakas na ulan sa labas ang nagpapaalala kay Ayana na buhay pa ang mundo. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang dahan-dahang namamatay. Mabuti pa ang aso, marunong tumanaw ng utang na loob. Pero ikaw? 10 taon na, Ayana. Pero wala ka pa ring silbi sa pamamahay na ito. Ang boses ni Doña Imelda ay parang talim ng balisong na humihiwa sa malamig na hangin. Nakatayo ang matanda sa dulo ng mahabang hapagkainan. Suot ang kanyang mamahaling perlas habang ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Lalong hinigpitan ni Ayana ang hawak sa bandehado ng adobong puti. Ang paboritong putahe ni Mansa na maingat niyang niluto sa loob ng 3 oras. Ito ang kanilang ika-10 anibersaryo. Namamaga ang kanyang mga daliri sa paghihiwa at ang kanyang likod ay kumikirot sa maghapong paglilinis ng buong bahay nang walang katulong dahil pinalayas ni Imelda ang mga ito para makatipid. Iinumin niyo na po ang gamot niyo, Mama. Handa na rin po ang hapunan para sa pagdating ni Mansa. Mahinang tugon ni Ayana. Ang kanyang boses ay parang isang kandilang malapit ng mamatay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Hapunan? Akala mo ba ay uuwi ang anak ko para pagsaluhan ang basurang niluto mo? Huwag kang ambisyosa. At siya nga pala, naubusan ako ng paborito kong sigarilyo. Lumabas ka at bumili sa kanto. Ngayon din, tumingin si Ayana sa bintana. Ang langit ay kulay uling at ang hangin ay nananalasa. Pero Mama, napakalakas po ng baha sa labas. Baka po hindi kayanin ng maliit na kotse. Wala akong pakialam. Sigaw ni Imelda, kasabay ng malakas na paghampas ng kanyang kamay sa mesa. Kung hindi mo kayang gawin ang maliit na bagay na yan para sa akin, pagkatapos ng lahat ng itinustos namin sa iyo, ay wala kang karapatang manatili sa bubong na ito. Umalis ka. Dala ang isang lumang payong at ang pusong tila pinipiga. Lumabas si Ayana sa gitna ng unos. Ang bawat patak ng ulan ay parang karayom na tumatagos sa kanyang balat. Habang nagmamaneho sa madidilim na kalsada ng lungsod, ang kanyang isipan ay puno ng mga alaala ng kanilang kasal. Mga pangakong napako, mga pangarap na naging abo. Ngunit ang tunay na bangungot ay nagsimula nang dumaan siya sa isang tahimik na kalsada patungo sa grocery store. Doon, sa tapat ng isang marangyang kondominium, nakita niya ang pamilyar na itim na SUV. Ang sasakyan ni Mansa. Tumigil ang mundo ni Ayana. Ang kanyang hininga ay nagmistulang bara sa kanyang lalamunan. Parang may kung anong puwersang humila sa kanya para bumaba ng kotse, baliwala ang baha at ang lamig na nanunuot sa kanyang buto. Sumilip siya sa malaking salamin ng lobby at doon gumuho ang langit. Nakita niya si Mansa. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinag-alayan niya ng 10 taon ng pagsisilbi, ay may kargang isang batang lalaki na humigit kumulang 5 taong gulang. Sa tabi nila ay isang magandang babaeng nakasuot ng sedang pula. Nakasandal ang ulo sa balikat ni Mansa. Papa! Papa! Look, I got a star today. Ang boses ng bata ay masayang umalingaw-ngaw, sapat na para marinig ni Ayana mula sa labas. Hinaplos ni Mansa ang buhok ng bata nang may pagmamahal na hindi kailanman nakita ni Ayana sa loob ng 10 taon. Hinalikan niya ang babae sa noo, isang halik na puno ng pagpapahalaga at katapatan. Ang bawat haplos nila ay parang laso na dumadaloy
sa mga ugat ni Ayana. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal, ito ay pisikal, tila nilalaslas ang kanyang bituka. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang payong na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa putikan. Hinahayaan ng ulan na lamunin ang kanyang buong pagkatao. Ngunit hindi pa doon natatapos ang pagdurusa. Inilabas ni Mansa ang kanyang cellphone at inilagay sa speakerphone habang naglalakad patungo sa elevator. Ang boses sa kabilang linya ay hindi pwedeng ipagkamali. Kay Doña Imelda iyon. Mansa, napaalis ko na ang bruhang yon. Siguraduhin mong maililipat na sa pangalan mo ang natitirang lupain sa Batangas ngayong gabi. Kailangan na nating makuha ang huling sentimo ng mana niya para mabili ang penthouse na gusto ni Sandra. Napapagod na rin akong makita ang pagmumukha ng babaeng iyan sa bahay ko. Opo ma, huwag kayong mag-alala, sagot ni Mansa. Ang boses ay malamig at puno ng kalkulasyon. Konting tiis na lang. Kapag nakuha na natin ang lagda niya sa huling dokumento, itatapon ko na siya sa kalsada kung saan ko siya kinuha. Hindi ko naman talaga siya minahal, kailangan lang natin ang pera ng tatay niya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot kay Ayana sa gitna ng ingay ng bagyo. Ang kanyang mga luha ay sumabay sa agos ng ulan, mainit at mapait. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pagtitiis sa panglalait ng biyanan, at ang pagmamahal na ibinigay niya ng buong buo ay isa lamang palang detalyadong plano para sa kanyang pagkawasak. Nakatayo siya roon, mag-isa sa dilim, basang-basa at nanginginig. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo sa kabila ng ulan, at ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang buhay, isang aninong madaling tapakan at baliwalain. Para saan pa? Ang tanong na paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Dahan-dahan, ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig sa takot ay nagsimulang humigpit. Ang bawat himaymay ng kanyang puso na nawasak ay tila nagbubuo ng isang bagong uri ng apoy. Isang apoy na hindi nagmumula sa pag-ibig, kundi sa isang malamig at matalim na pagpapasya. Tumingin siya sa itaas ng kondominium, sa tinitirhan ng perpektong pamilya ng kanyang asawa, habang ang boses ni Mansa tungkol sa pagtatapon sa kanya sa kalsada ay paulit-ulit na nag-e-echo sa kanyang pandinig. Paano mo tuluyang dudurugin ang isang tao nang hindi man lang humahawak ng sandata? Paano mo tatapusin ang isang buhay na matagal nang isinakripisyo para sa kapakanan ng iba? Tahimik na tumalikod si Ayana. Ang bawat hakbang niya sa makapal na putik ay mabigat, ngunit puno ng matibay na pasya. Kasabay ng malakas na ulan ay tila inanood na rin ang dating siya. Ang babaeng ilang oras pa lamang ang nakalipas ay simpleng umalis ng mansyon upang bumili ng sigarilyo. Ang Ayanang yon ay naiwan na sa rumaragasang baha, kasama ng lahat ng kanyang takot, pagdadalawang isip at awa. Saan kukuha ng lakas ang isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang pangalan at isang pusong puno ng bubog? At hanggang kailan niya kayang dalhin ang lihim na ito bago siya tuluyang lamunin ng dilim? Bawat patak ng tubig na nahuhulog mula sa laylayan ng basang-basang damit ni Ayana ay lumilikha ng isang maliit na lawa sa makintab na sahig ng mansyon. Ngunit para sa kanya, ang bawat patak na yon ay tila dugong umaagos mula sa kanyang sugatang pagkatao. Tingnan mo ang sarili mo, Ayana. Para kang basang sisiw na galing sa kanal. Wala ka talagang delikadesa. Pumasok ka sa bahay ko na ganyan ang itsura. Ang boses ni Doña Imelda ay muling bumasag sa katahimikan ng foyer. Nakatayo ang matanda sa itaas ng hagdanan, nakatingin sa ibaba ng may pandidiri. Tila ba ang dumi na dala ni Ayana mula sa labas ay isang malaking kasalanan sa kanyang malinis na kaharian. Hindi nakasagot si Ayana. Nanatili siyang nakatayo, nanginginig ang buong katawan, hindi dahil sa lamig ng ulan,
kundi dahil sa imahe ng batang lalaking tumatawag kay Mansa ng papa na ayaw mawala sa kanyang paningin. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit, pero ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Eksaktong bumukas ang pinto sa likuran niya. Pumasok si Mansa, tuyo ang suot, mabango ang amoy, at may bakas ng ngiti sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi para sa kanya. "Oh, Ayana, bakit ka narito sa pinto at basang-basa?" Tanong ni Mansa. Ang boses ay puno ng pagkukunwari, na tila ba wala siyang ginagawang masama. Inabot niya ang isang maliit at mumurahin na kahon ng alahas sa kanyang asawa. "Happy anniversary, hon. Pasensya na at natagalan ako sa opisina. Kailangan lang talagang tapusin ang mga papers." Tiningnan ni Ayana ang kahon. Isang mumurahing kwintas na tila binili lamang sa tabi-tabi. Naalala niya ang marangyang kondominium, ang batang karga ni Mansa, at ang penthouse na balak nilang bilhin gamit ang kanyang mana. Ang sakit ay naging isang matalim na tawa sa loob ng kanyang isipan, pero sa labas, nanatili siyang tahimik. "Salamat," mahina niyang tugon. Ang salitang yon ay parang isang tinik na bumaon sa kanyang dila. "Mabuti at dumating ka naman sa..." Singal ni Imelda habang bumababa ng hagdan. "Turuan mo ang asawa mo ng tamang asal. At ikaw, Ayana, huwag kang tatayo riyan na parang tuod. Linisin mo ang sapatos ng asawa mo at ihanda mo ang tsaa ko." Ngayon din, dahan-dahang lumuhod si Ayana sa harap ni Mansa. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na sahig, isang posisyon na naging pamilyar sa kanya sa loob ng 10 taon. Kinuha niya ang isang basahang malapit sa pinto at sinimulang punasan ang putik sa sapatos ng kanyang asawa. Habang ginagawa yon, may isang bagay na kuminang sa ilalim ng suwelas ng sapatos ni Mansa. Isang maliit, makinang na sequin na kulay pula. Mula sa damit ng babaeng nakita niya kanina. Hinawakan ni Ayana ang maliit na piraso ng plastik. Ang bawat hibla ng kanyang pagtitimpi ay tila mapuputol na. Gusto niyang ipakita ito sa kanya, gusto niyang isampal sa kanya ang katotohanan, pero ang boses ni Imelda ay muling umalingaw-ngaw. "Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo riyan." Tumayo si Ayana. Ang kanyang mga mata ay blanko. "Mansa, Mama, gusto ko lang sanang itanong tungkol sa bank account na iniwan ni Itay. Sinubukan kong tingnan ito kanina, pero bakit hindi ko na ito ma-access?" Tila tumigil ang paghinga sa loob ng silid. Nagkatinginan si Mansa at Imelda. Isang mabilis at palihim na senyales ang dumaan sa kanilang mga mata. "Ano bang sinasabi mo, Ayana?" Mabilis na tugon ni Mansa. Ang kanyang boses ay naging depensibo. "Dinala namin ang pera mo sa investment para lumago. Para rin sa kinabukasan natin yon, di ba? Bakit mo ba binabanggit ang pera sa gabi ng anibersaryo natin? Napakamateryoso mo naman." "Pero Mansa, lupain iyon ni Itay. Ang sabi niyo sa akin ay kailangan lang ng pirma ko para sa proteksyon ng lupa, pero bakit nakapangalan na kay Sandra ang..." Bago pa matapos ni Ayana ang kanyang pangungusap, biglang humawak si Doña Imelda sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namula at nagsimulang humingal ng malalim. Ang puso ko! Mansa! Ang puso ko!" Sigaw ng matanda habang dahan-dahang napapaupo sa sofa. "Walang hiya ka talaga, Ayana. Gusto mo ba akong patayin? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, susumbatan mo kami sa pera? Inatake ako dahil sa kawalan mo ng utang na loob." "Mama!" Sigaw ni Mansa habang mabilis na lumapit sa kanyang ina upang alalayan ito. Pagkatapos ay matalim siyang napatingin kay Ayana, nag-aalab ang galit sa kanyang mga mata. "Tingnan mo kung anong ginawa mo," madiin niyang sabi. "Wala ka na bang natitirang awa? Umakyat ka na sa kwarto mo at huwag kang lalabas hanggat hindi kita pinapababa. Sa sobrang galit ko sa'yo, baka may masabi pa akong hindi ko dapat sabihin." Nanlumo si Ayana.
Alam niyang isang palabas lamang ito, isang gasgas na taktikang ginagamit ni Imelda sa tuwing naiipit sila sa katotohanan. Pero sa bahay na ito, ang kasinungalingan ng mga makapangyarihan ay siyang nagiging katotohanan at ang katotohanan ng mga api ay tinuturing na kasinungalingan. Naglakad siya patungo sa kusina para kumuha ng tubig. Ang kanyang mga hakbang ay tila walang bigat. Doon, sa dilim ng pasilyo, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang siko. Si Manang Celia, ang matandang katulong na tanging nakakaalam ng bawat luhang ibinuhos ni Ayana sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at babala. "Iha," bulong ng matanda. Ang boses ay halos hindi marinig. "Mag-iingat ka. Huwag kang maniniwala." Sa bawat salitang lumalabas sa bibig nila, may mas malalim silang itinatago sa likod ng mga dokumentong pinapirmahan nila sa'yo. Nakita ko ang mga papel na ipinalit nila sa ilalim ng iyong unan. Kumunot ang noo ni Ayana. "Anong papel, Manang?" Huminga ng malalim si Manang Celia, tumingin sa paligid para masigurong walang nakikinig bago muling bumulong. "May itinatago silang lihim tungkol sa pagkamatay ng iyong ama. At ang batang nakita mo, hindi lang siya anak sa labas, Ayana. Siya ang dahilan kung bakit balak kanilang burahin sa mundong ito." Nanlamig ang buong pagkatao ni Ayana. Ang misteryo ay tila isang madilim na galamay na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Sino ba talaga ang batang iyon? At anong kinalaman ng kanyang yumaong ama sa kasamaang kinakaharap niya ngayon? Ang lupa ay hindi lamang alikabok at dumi na tinatapakan. Para kay Ayana, ito ang huling hininga ng kanyang ama. Ang bawat patak ng pawis ni Don Artemio na naging pundasyon ng kanilang dangal. Ngunit sa umagang iyon, habang ang hamog ay tila mga luhang nakasabit sa mga dahon, naramdaman ni Ayana na unti-unti nang kinukuha sa kanya ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Sa ilalim ng pagkukunwari na mamimili ng mga kailangan sa kusina, nagtungo si Ayana sa munisipyo. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng Registry of Deeds ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniabot ang mga dokumento sa clerk. "Maari ko bang makita ang status ng titulo ng lupain sa Batangas?" Sa ilalim ng pangalang Artemio Salvador, ang kanyang tinig ay halos pabulong. Natatakot na baka ang hangin mismo ang magsumbong sa kanyang biyenan. Matagal na tumitig ang clerk sa computer bago tumingin sa kanya ng may halong awa. "Mrs., matagal na pong nailipat ang titulong ito. Noon pang nakaraang taon. Hindi na po ito sa ilalim ng pangalan ng inyong ama." Tila gumuho ang kisame ng gusali sa ibabaw ni Ayana. Kanino? Kanino na ilipat? Sa ilalim po ng pangalan ni Mr. Mansa Valderrama at isang nagngangalang Sandra Lopez. Bilang mag-asawa, ang salitang mag-asawa ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng dibdib ni Ayana. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti at napakapit siya sa counter para hindi tuluyang matumba. Ang lupang ipinangako ng kanyang ama na magiging kanlungan niya habang buhay ay ginamit na pala ni Mansa para bumuo ng bagong buhay sa piling ng iba. Ang bawat sentimo, ang bawat ektarya, lahat ay ninakaw sa kanya habang siya ay abala sa pagsisilbi sa kanila ng may katapatan. Bumalik sa kanyang gunita ang imahe ng kanyang itay. 10 taon na ang nakalilipas. Nakatayo sila sa gitna ng luntiang bukirin sa Batangas. "Ayana, anak, ang lupang ito ang iyong kaluluwa. Huwag mong hahayaan na kahit sino ay tapakan ng iyong dangal dahil ang lupang ito ang magpapatayo sa iyo muli." Napapikit si Ayana sa tindi ng hapdi. "Patawad, itay. Patawad dahil hinayaan kong mabulag ako." Ang kanyang piping dalangin sa gitna ng masangsang na amoy ng lumang papel sa opisina. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ng malakas na tawanan mula sa sala. Nakita niya si Karina, ang nakababatang kapatid ni Mansa,
na may hawak na isang marangyang asul na kahon. Inilalabas niya ang isang designer bag na ang halaga ay katumbas na ng pagkain ng isang pamilya sa loob ng 1 taon. Oh, Ayana, look at my new bag. Binili ito ni Kuya Mansa para sa akin. Gift niya raw dahil nakatulong ako sa pag-aayos ng mga documents para sa investment niya. Wika ni Karina habang hinahaplos ang mamahaling balat ng bag ng may pagmamalaki. Ang ganda, di ba? Sabi ni Mama. Deserve ko raw ito dahil hindi ako katulad ng iba na pabigat lang dito sa bahay. Tiningnan ni Ayana ang bag. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay na may mga peklat mula sa paglilinis at pagluluto. Ang bag na yon ay binili gamit ang dugong pawis ng kanyang ama. Ang luho ng pamilyang ito ay itinayo sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Isang matalim na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Ayana. Isang ngiting puno ng pait at panganib. Oh, Karina, napakaganda. Mahinang sagot ni Ayana. Sana ay masarapan ka sa paggamit niyan dahil bawat hibla niyan ay may katumbas na halaga na hindi mo kailanman mababayaran. Nagtungo si Ayana sa silid ni Doña Imelda habang wala ang matanda. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat tibok ay parang tambol ng digmaan. Alam niyang kailangan niyang makahanap ng higit pang ebidensya. Habang mabilis na hinahalongkat ang isang lihim na drawer sa ilalim ng vanity mirror, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang lumang itim na sobre. Sa loob nito ay may isang larawan na tila kinuha maraming taon na ang nakalilipas. Nanlaki ang mga mata ni Ayana. Ang larawan ay nagpapakita kay Doña Imelda na nakangiti, kasama ang isang batang babae na pamilyar ang mga mata. Sa likod ng larawan, may nakasulat na mga salita sa kupas na tinta. Para sa aking apo at sa aking tunay na manugang Sandra. Ang bawat hibla ng katotohanan ay dahan-dahang naglalatag ng isang mas malaking traidor na plano. Hindi lamang pala ito aksidenteng pagkakamali o panandali ang pagpapakasaya ni Mansa. Ang lahat, mula sa kanilang kasal hanggang sa bawat sentimong nawala sa kanya, ay isang mahabang laro na binuo ni Imelda mula pa sa simula. Narinig ni Ayana ang tunog ng papalapit na mga yapak sa labas ng pinto. Ang mabibigat na hakbang ni Doña Imelda, kasama ang tunog ng kanyang baston na tumatama sa sahig, ay palapit ng palapit. Ayana, anong ginagawa mo sa loob ng kwarto ko? Ang boses ng matanda ay puno ng hinala at bagsik. Napako si Ayana sa kanyang kinatatayuan. Hawak-hawak pa rin ang larawan na magpapabagsak sa buong mundo ng mga Valderrama. Mabilis na isinilid ni Ayana ang lumang larawan sa loob ng kanyang bulsa nang marinig ang pag-ikot ng doorknob. Ang tunog ng pagpihit ng bakal ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang pandinig. Sa loob ng ilang segundo, kailangang maging isang bihasang artista ang isang babaeng ang tanging alam ay maging tapat. Ayana, anong ginagawa mo sa loob ng kwarto ko? Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng hinala. Ang kanyang mga mata ay nanunuri habang nakatayo sa pintuan, nakahawak sa kanyang baston na tila isang sandata. Ito pong gamot niyo, Mama. Ang boses ni Ayana ay bahagyang nanginig. Ngunit mabilis niyang itinuro ang bote ng bitamina sa ibabaw ng side table. Nakalimutan niyo pong inumin kaninang umaga. Akala ko po ay naiwan niyo rito. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng tensyon, tila isang kable na anumang oras ay mapuputol. Masyado kang mapanghimasok, Ayana. Sa susunod na pumasok ka rito nang wala ang pahintulot ko, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Lumabas si Ayana nang nakayuko. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ngunit sa halip na bumalik sa kusina, kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng mansyon. May isang apoy na nagnininga sa kanyang loob. Isang kailangan niyang harapin. Sinundan niya ang address
na nakuha niya mula sa mga dokumentong nakita niya noon. Ang bawat kanto ng kalsada ay tila nagdadala sa kanya sa isang mundo na hindi niya alam na umiiral. Doon, sa isang marangyang cafe sa loob ng isang mamahaling mall, nakita niya ang anino ng kanyang pagkawasak. Si Sandra. Nakatayo ang babae sa gitna ng mga paper bags ng mga mamahaling brand. Suot niya ang isang eleganteng silk dress na kulay krema. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Siya ang eksaktong kabaligtaran ni Ayana, na pagod, lanta, at puno ng sakripisyo. Nagkubli si Ayana sa likod ng isang malaking halaman. Pinagmamasdan ng babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Nakita niya kung paano itrato ni Sandra ang mga waiter, puno ng kayabangan at kawalan ng modo, isang ugali na tila hinulma sa ilalim ng pagtuturo ni Doña Imelda. Ilang sandali pa ay dumating si Mansa. Ang ngiti sa mga labi ng kanyang asawa nang makita si Sandra ay isang nangiting hindi kailanman ibinigay sa kanya. Hinawakan ni Mansa ang kamay ni Sandra. Ang kanilang mga daliri ay naglapat ng may pamilyaridad na nagdulot ng matinding hapdi sa sikmura ni Ayana. Hon, kailan ba natin mapapaalis yung babaeng yon? Narinig ni Ayana ang boses ni Sandra, puno ng arte at pagkainis. I'm tired of waiting, sabi ni Mama Imelda. Malapit na raw makuha ang buong ownership ng Batangas Farm. I want that place to be our wedding venue. Konting tiis na lang, Sandra, sagot ni Mansa. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na tila lason. Ginagamit lang natin ang bank account niya para linisin ang lahat ng utang ko. Kapag nakuha na natin ang lagda niya para sa full transfer, wala na siyang silbi. Parang isang basahan na itatapon na lang natin sa kalsada. Dahan-dahang kinuha ni Ayana ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinindot ang record button. Ang bawat salita ng pagtataksil, ang bawat plano ng pagnanakaw ay naitala sa loob ng kanyang gadget. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng init ng dugong nagsisimulang dumaloy. Ngunit hindi niya nararamdaman ang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagguho ng huling kuta ng kanyang pagtitimpi. Pinanood niya kung paano itaas ni Mansa ang kanyang baso ng alak, tila ipinagdiriwang ang kamatayan ng dangal ni Ayana. Ang kislap ng mga diamante sa leeg ni Sandra, na alam ni Ayana na galing sa pera ng kanyang ama, ay tila nanunuya sa kanyang kahirapan. Sa gitna ng kanyang pagtatago, aksidenteng nasagi ni Ayana ang isang dekorasyong paso sa kanyang tabi. Ang tunog ng pagtama ng ceramic sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng kanilang usapan. Mabilis na lumingon si Mansa at Sandra sa direksyon ng tunog. Tumigil ang paghinga ni Ayana. Nanigas ang kanyang buong katawan habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dalawa. Dahan-dahang tumayo si Sandra, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tumingin sa likod ng mga halaman. Isang nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng babae. Hindi siya nagulat. Sa halip, tila hinihintay niya ang pagkakataong ito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ayana na nagtatago sa dilim. Ang kanyang tingin ay puno ng tagumpay at hamon. Tila sinasabi na kahit ano pang gawin ni Ayana, siya na ang nagwagi sa laban na ito. Mansa, look! Bulong ni Sandra habang nakaturo sa anino ni Ayana. Tila may daga tayong nanonood sa atin. Ang bawat pintig ng puso ni Ayana ay tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na sakuna. Sa gitna ng mataong mall, sa tapat ng kafe na naging saksi sa kanyang huling pag-asa, naramdaman niya ang malamig na titig ni Sandra na tila isang sumpa. Ngunit sa halip na tumakbo, itinuwid ni Ayana ang kanyang likod. Isang mapait na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi habang dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ayana, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Mansa ay puno ng gulat at bahid ng takot habang mabilis niyang binitawan ang kamay ni Sandra. Inutusan ako ni Mama
Naibili siya ng bagong seda para sa darating na fiesta, Mansa. Ang boses ni Ayana ay kalmado, isang kabalintunaan sa bagyong nagngangalit sa loob ng kanyang dibdib. Hindi ko alam na ang meeting mo sa opisina ay dinala ka rito sa mall. Tumingin siya ng diretso kay Sandra. Ang babae ay hindi man lang nag-iwas ng tingin. Sa halip, itinaas pa nito ang kanyang baba ng may pagmamalaki. So ikaw pala ang asawa, wika ni Sandra. Ang boses ay puno ng pangungutya. Masyado ka ngang simple para sa isang balderrama. At ikaw naman ay masyadong lantad para sa isang sekreto, tugon ni Ayana, bago tumalikod nang hindi naghihintay ng sagot. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagpunit sa kanyang sariling laman. Ngunit alam niyang kailangan niyang manatiling buo para sa susunod na yugto ng kanyang plano. Pagkalipas ng ilang araw, ang mansyon ng mga balderrama ay nabalot ng ingay at kulay para sa taunang fiesta. Ngunit para kay Ayana, ang bawat banderitas na nakasabit ay tila mga tanikala na mas lalong humihigpit sa kanyang leeg. Habang ang mga bisita ay nagtatawanan at kumakain ng mga marangyang putahe, si Ayana ay abala sa kusina, pawisan at pagod, tila isang katulong sa sarili niyang tahanan. Napakaswerte mo talaga, Ayana. Wika ng isang matandang kaibigan ni Imelda habang inaabutan siya ni Ayana ng inumin. Napakabait ni Mansa at napakamagalang na biyena ni Imelda. Tunay na isang pagpapala ang mapabilang sa pamilyang ito. Ngumiti si Ayana. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Opo, tita. Napakalaking utang na loob ko po sa kanila ang lahat ng ito. Sa kabilang dako, lumapit si Doña Imelda sa kanya. Sa harap ng mga bisita, hinaplos ng matanda ang pisngi ni Ayana nang may kasalanan. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga daliri, naramdaman ni Ayana ang matatalim na kuko na bumaon sa kanyang balat. Iha, dalhin mo ang mga maruming plato sa likod, bulong ni Imelda. Ang boses ay puno ng lason habang nananatiling nakangiti sa mga panauhin. Huwag mong ipakita ang pagmumukha mong parang laging namatayan. Nakakasira ka ng gana ng mga bisita ko. Tandaan mo, kung wala kami, malamang ay namamalimos ka na ngayon sa kalsada. Ang bawat salita ay parang isang sampal na paulit-ulit na dumudurog sa dangal ni Ayana. Habang naglalakad siya dala ang mga mabibigat na tray, nakasalubong niya si Karina. Ang emre de oras na kapatid ni Mansa ay may hawak na baso ng pulang alak. Sa gitna ng mataong pasilyo, sinadya ni Karina na bungguin ang balikat ni Ayana. Ang tunog ng pagbagsak ng mga plato sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng tawanan. Ang pulang alak mula sa baso ni Karina ay humalsik at kumalat sa puting bestida ni Ayana, tila isang sariwang sugat na bumukas. Ay, I'm so sorry, Ayana. Wika ni Karina ng malakas, sapat na para lumingon ang lahat ng mga bisita. Napakalaki kasi ng harang mo sa daan eh. Masyado ka kasing nagmamadali. Ayan tuloy, naging clumsy ka na naman. Tawanan ang sumunod. Nakita ni Ayana si Mansa sa malayo, nakatingin sa kanya ng may halong hiya at inis, bago ito muling bumalik sa pakikipag-usap sa mga kaibigan. Walang lumapit para tumulong. Walang nagtanong kung ayos lang ba siya. Dahan-dahang lumuhod si Ayana sa sahig para pulutin ang mga basag na porselana. Ang bawat piraso ng plato ay tila sumasalamin sa kanyang sariling buhay. Basag, kalat, at itinuturing na kalaswaan sa gitna ng karangyaan. Naramdaman niya ang init ng mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis niya itong pinunasan gamit ang kanyang braso. Isang kamay na magaspang at puno ng kulubot ang biglang humawak sa kanyang kamay. Pinipigilan siyang masugatan sa mga bubog. Ika, tama na. Bulong ni Manang Celia, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Huwag mong hayaang makita nila ang iyong kahinaan. Bumangon ka, anak. Malapit na ang oras ng paniningil.
Tumayo si Ayana. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng basang mukha. Hindi na siya ang babaeng handang magpaapi. Habang inaayos niya ang kanyang sarili, muling umakyat si Mansa sa gitna ng sala at kinuha ang atensyon ng lahat. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa baso ay nagpatigil sa lahat ng usapan. Friends, family, wika ni Mansa nang may malaking ngiti habang inakbayan ng isang naguguluhang Ayana. Sa darating na buwan, sa aming ika-10 taon, nais naming idaos ang isang vow renewal ceremony. Gusto naming patunayan sa lahat na ang aming pag-iibigan ay mas lalong tumitibay sa paglipas ng panahon. Nanlamig ang buong pagkatao ni Ayana. Isang vow renewal? Ang muling pangako ng katapatan sa gitna ng bundok ng mga kasinungalingan. At sa gabing iyon, patuloy ni Mansa ang tingin ay bumaling kay Ayana nang may kakaibang kislap sa mga mata. May isang malaking anunsyo kaming ilalabas tungkol sa aming pamilya. Ang pag-ibig, kapag hinaluan ng pagtataksil, ay nagiging isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kaluluwa. Habang tinitingnan ni Ayana ang marangyang disenyo ng imbitasyon para sa kanilang vow renewal, tila nakikita niya ang sarili niyang hatol sa bitayan. Ang bawat gintong titik sa papel ay nanunuya sa kanyang sakit. Isang malupit na paalala na sa mata ng mundo, siya ay isang reyna. Ngunit sa loob ng mansyong ito, siya ay isang bilanggo na hinihintay na lamang ang huling sandali. Kailangan nating maging perpekto sa gabing iyon, Ayana. Ang boses ni Mansa ay pumasok sa silid, malamig, at walang pakialam habang nag-aayos siya ng kanyang kurbata. Huwag kang gagawa ng anumang eksena na magpapahiya sa akin. Ang anunsyong gagawin ko ay para sa kapakanan ng kumpanya. Hindi tumingin si Ayana. Sa halip, hinaplos niya ang gilid ng imbitasyon. Para sa kumpanya o para sa pamilyang itinatayo mo sa dilim, Mansa? Ang tanong na nais niyang isigaw, ngunit nanatiling nakapiit sa kanyang lalamunan. Kinabukasan, sa ilalim ng init ng araw, na tila nakikiramay sa kanyang nag-aapoy na damdamin, nagtungo si Ayana sa isang lumang simbahan sa labas ng lungsod. Doon, sa gitna ng katahimikan at amoy ng namamatay na kandila, nakatagpo niya ang isang lalaking matagal na niyang hindi nakikita, si Attorney Ramos, ang dating tapat na abogado ng kanyang ama. Iha, natutuwa ako at nagpasya kang makipagkita. Wika ng matandang abogado, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang iniabot ang isang makapal na folder. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo na may mga irregularidad sa paglilipat ng mga ari-arian ni Don Artemio. Ang mga pirma sa dokumento ng lupain sa Batangas, hindi yun ang estilo ng iyong ama. Isang bihasang kamay ang gumawa ng panggagaya. Naramdaman ni Ayana ang panlalamig ng kanyang mga daliri habang binubuklat ang mga papel. Sino po ang may kakayahang gumawa nito, attorney? Isang taong may access sa lahat ng personal na gamit ng iyong ama bago siya pumanaw. At base sa aking investigasyon, si Mansa ay may malaking pagkakautang sa pagsusugal sa mga lihim na kasino. Kailangan niya ang halaga ng trangka para mabayaran ang mga taong humahabol sa kanyang buhay. Ang bot ng katotohanan ay dahan-dahang nabubuo. Hindi lamang pala ito tungkol sa pag-ibig kay Sandra. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng sariling balat ni Mansa sa kapinsalaan ng legacy ng kanyang ama. Pag-uwi sa mansyon, dumiretso si Ayana sa kusina. Sa gitna ng kanyang kalituhan, nagsimula siyang magluto ng sinigang na baka sa bayabas, ang paboritong putahe ng kanyang itay. Habang hinihiwa niya ang mga sangkap, ang bawat amoy ng bayabas ay tila nagbabalik ng gunita ng kanyang pagkabata. Naalala niya ang boses ng kanyang ama. Ayana, ang katotohanan ay parang tubig sa batis. Maaaring harangan ng mga bato, ngunit laging gagawa ng paraan para umagos. Isang patak ng luha ang humalo sa sabaw, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang mandirigmang naghahanda sa digmaan. Habang ang buong bahay ay abala sa paghahanda para sa seremonya, dahan-dahang pumasok si Ayana sa silid-aklatan ni Mansa.
Alam niyang nandoon ang mga orihinal na dokumento na binanggit ni Attorney Ramos. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila walang tunog. Ang kanyang hininga ay kinokontrol niya sa takot na baka ang pader mismo ay may tenga. Nahanap niya ang isang lihim na compartment sa likod ng mga koleksyon ng mga lumang libro. Sa loob nito, nakita niya ang mga papeles na nagpapatunay ng mga utang ni Mansa at ang mga pekeng pirma. Habang hawak niya ang mga dokumento, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanya. Isang halo ng kaba at tagumpay. Ngunit ang katahimikan ay biglang bumasag nang marinig niya ang pagpihit ng doorknob. Ang tunog ng pag-ikot ng susi ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng silid. Pumasok si Doña Imelda. Ang matanda ay tila isang aninong itim na nagmula sa dilim. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin kay Ayana na hawak-hawak pa rin ang mga nakakahiyang ebidensya. Ang tunog ng kanyang baston na tumatama sa sahig ay tila isang hatol na bawat segundong lumilipas ay mas lalong lumalakas. Napakakulit mo, talagang bata ka. Ang boses ni Imelda ay puno ng panganib. Ang bawat salita ay parang isang laslas sa hangin. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga kilos mo? Ibinigay namin sa iyo ang lahat at ganyan mo kami babayaran? Sa pamamagitan ng paghahalungkat sa mga bagay na hindi mo dapat alam? Napatigil ang tibok ng puso ni Ayana habang pilit niyang itinatago ang mga papel sa likod ng kanyang katawan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit ang matanda sa kanya. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal kay Ayana. Ibigay mo sa akin ang mga papel na yan, Ayana. Utos ni Imelda. Ang kanyang kamay na kulubot ay dahan-dahang nakaabot. O sisiguraduhin kong sa gabi ng iyong anibersaryo, ang tanging maririnig mo ay ang tunog ng pagkakulong ng mga mahal mo sa buhay. Akala mo ba ay matatalo mo ako sa sarili kong pamamahay, Ayana? Napakababaw mo kung iniisip mong ang ilang pirasong papel na yan ang magpapabagsak sa amin. Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang malamig na hangin galing sa hukay. Nakatayo ang matanda sa gitna ng silid-aklatan. Ang anino niya ay tila isang dambuhalang ibon na lumalamon sa liwanag ng silid. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng kamandag. Bawat titik ay tila may layuning durugin ang anumang natitirang tapang sa dibdib ni Ayana. Napahigpit ang hawak ni Ayana sa mga dokumentong nakuha niya mula sa lihim na compartment. Ang mga papel na ito, ang katibayan ng pagtataksil ni Mansa. Ang mga pekeng pirma ng kanyang yumaong ama. Ang mga listahan ng utang sa kasino. At ang plano ng paglipat ng lupain sa Batangas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng puot na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya ay tinititigan siya ng kanyang ama mula sa kabilang buhay, humihingi ng katarungan. Ibinigay namin sa iyo ang lahat, Ayana. Patuloy ni Imelda habang dahan-dahang humahakbang palapit. Ang tunog ng kanyang baston na tumatama sa makapal na alpombra ay tila isang mabagal na pintig ng kamatayan. Pinatira ka namin dito, binigyan ng pangalan, binihisan ng mamahaling tela. At ito ang isasagot mo? Ang pagnanakaw sa loob ng aking silid? Hindi ito pagnanakaw, Mama. Ang boses ni Ayana ay gumaralgal. Punong-puno ng luhang pilit niyang pinipigilan. Ito ang katotohanan. Ninakaw niyo ang huling alaala ni Itay. Ginamit niyo ako para bayaran ang mga kasalanan ni Mansa. Isang mabilis na paggalaw ang sumunod. Sa kabila ng kanyang katandaan, mabilis na naabot ni Imelda ang kamay ni Ayana. Ang kanyang mga kuko na tila mga kuko ng lawin ay bumaon sa balat ni Ayana. Pinipilit na agawin ang mga dokumento. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, ang tunog ng pagkapunit ng papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, tila isang huling hininga na pilit na binubura. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Mansa. Nanlaki ang mga mata ng kanyang asawa nang makita ang eksena. Hindi man lamang ito nag-atubili,
Sa halip na tulungan ng asawa, mabilis siyang lumapit at hinablot ang mga papel mula sa kamay ni Ayana. Isang malakas na tunog ng pagtama ng palad sa pisngi ang bumasag sa tensyon. Napalingon ang ulo ni Ayana sa lakas ng sampal ni Mansa. Naramdaman niya ang agad na pag-init at pagkirot ng kanyang mukha, ang lasa ng dugo na nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang labi. "Walang hiya ka!" sigaw ni Mansa. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at takot. "Sinabi na sa akin ni Sandra na may pinaplano ka, pero hindi ko akalaing magagawa mo itong pagnanakaw sa sarili nating bahay. Ano pa ang gusto mo? Hindi pa ba sapat ang lahat ng ibinibigay ko sa'yo?" Napaluhod si Ayana sa sahig. Ang kanyang buhok ay nagkalat sa kanyang mukha. Ang bawat hapdi sa kanyang pisngi ay tila nagpapatibay sa isang desisyong matagal na niyang kinatatakutan. Sa harap ng mag-inang ito, nakita niya ang tunay na mukha ng kasamaan. Ang kasamaang nakasuot ng seda at perlas. Ang kasamaang nanggagaling sa mga taong tinawag niyang pamilya. Dahan-dahang itinaas ni Ayana ang kanyang kamay. Sa kabila ng sakit, kinuha niya ang kamay ni Imelda at isinagawa ang pagmamano. Isang huling pagpapakita ng huwad na respeto. Isang pagsuko na may kalakip na nakatagong patalim. "Patawad po, Mama." "Patawad, Mansa." Bulong ni Ayana. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. "Nabigla lang po ako. Natatakot lang po ako na mawala ang lahat sa atin." Nagkatinginan si Imelda at Mansa. May bakas ng tagumpay sa kanilang mga mata. Akala nila ay muli nilang napaamo ang ibong matagal na nilang ikinulong. "Mabuti at alam mo ang lugar mo," singal ni Imelda habang inaayos ang kanyang damit. "Mansa, sunugin mo ang mga papel na yan. Ngayon din." Habang pinapanood ni Ayana ang paglamon ng apoy sa mga dokumento sa loob ng fireplace, ang liwanag ng apoy ay sumalamin sa kanyang mga mata. Ang hindi nila alam, ang mga papel na yon ay mga kopya lamang na inihanda ni Attorney Ramos. Ang orihinal ay ligtas na nakatago sa isang lugar na hindi nila kailanman mararating. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag nang marinig nila ang isang malakas na sigaw mula sa kusina. Ang tunog ng mga kagamitang bumabagsak sa sahig ay sinundan ng boses ni Karina. "Mama, si Manang Celia! May kinukuha siyang mga gamit sa bodega at sinusubukan niyang tumakas." Napatayo si Imelda. Ang kanyang muka ay naging parang isang demonyo. Tumingin siya kay Ayana ng may panibagong hinala. "Mansa, bantayan mo ang babaeng iyan. Ako ang haharap sa matandang yan. Siguraduhin nating hindi na siya makakapagsalita kailanman." Nanlamig ang buong pagkatao ni Ayana. Si Manang Celia, ang tanging taong nagmahal sa kanya sa impyernong ito, ay nasa panganib dahil sa kanya. Ano ang gagawin ni Imelda sa matandang katulong? At may kinalaman ba ito sa lihim na pilit nilang ibinabaon kasama ng kanyang ama? Isang malakas na kalabog ng katawan sa sahig ang bumasag sa katahimikan ng kusina, sinundan ng mabilis at mabigat na paghinga ni Manang Celia. Habang nakatayo sa anino ng pasilyo, nakita ni Ayana kung paano iangat ni Doña Imelda ang kanyang baston, hindi para gamitin bilang suporta, kundi bilang instrumento ng pananakit. "Magsalita ka! Matanda ka! Anong ibinigay mo kay Ayana? Anong mga papel ang itinatago niyo sa bodega?" Ang boses ni Imelda ay puno ng panggigigil. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng galit. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya. Wala po akong alam, senyora," nanghihinang sagot ni Manang Celia. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may isang uri ng katatagan na hindi kayang tapatan ng anumang dahas. Isang mabilis na sampal ang muling tumama sa mukha ng matandang katulong, dahilan upang tumama ang kanyang ulo sa gilid ng cabinet. Gustong sumugod ni Ayana. Gusto niyang yakapin ang matandang babaeng nagpalaki sa kanya, ang tanging taong nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal sa bahay na ito.
Ngunit naramdaman niya ang kamay ni Mansa na mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Pinipigilan siya. "Huwag kang makialam dito, Ayana," bulong ni Mansa. Ang boses ay puno ng babala. "Hayaan mong turuan ni Mama ang matandang yan ng leksyon sa katapatan." Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Ayana. Ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng naputol. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang mana o sa pagtataksil ni Mansa. Ito ay tungkol sa buhay ng isang taong inalay ang sariling kaligtasan para sa kanya. Kailangan niyang kumilos. Ngayon din, nang dinala si Manang Celia sa maliit na kwarto sa likod para ikulong, mabilis na humanap ng paraan si Ayana. Sa tulong ng isang lumang cellphone na itinatago niya sa ilalim ng lababo, tinawagan niya si Attorney Ramos. "Attorney, kailangan ko nang tapusin ito. Sinasaktan na nila si Manang Celia." Ang boses ni Ayana ay diretsahan. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan. "Iha, kailangan natin ang orihinal na dokumento," sagot ng abogado sa kabilang linya. "Ang mga kopya ay hindi sapat para sa korte kung itatangi nila ang lahat. Ang orihinal na kontrata na may pekeng pirma ng iyong ama ay kailangang makuha mula sa vault ni Imelda. Iyon ang tanging paraan para mapatunayan ang krimen." Ang vault ni Imelda, ang lugar na pinakainiingatan sa loob ng mansyong ito. Kinabukasan, ang bahay ay naging abala para sa pagsusukat ng gown para sa vow renewal. Ang mga sastre at designer ay nagdatingan, nagdadala ng mga mamahaling tela at kagamitan. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Ayana. Ginamit niya ang kaguluhan sa sala bilang isang tabing. "Mama, kailangan ko pong isuot ang mga alahas na itinakda niyo para makita kung babagay sa disenyo ng gown," wika ni Ayana kay Imelda habang ang matanda ay abala sa pag-uutos sa mga designer. "Nasa kwarto ko, sa loob ng maliit na itim na kahon. Kunin mo na at bilisan mo," sagot ni Imelda nang hindi man lamang siya tinitingnan. Kampante na muling napaamo ang kanyang manugang. Dali-daling umakyat si Ayana. Ang bawat hakbang niya sa hagdanan ay tila pag-akyat sa isang bundok na puno ng panganib. Pagpasok sa silid ni Imelda, agad siyang nagtungo sa likod ng malaking painting ng pamilya Valderrama. Doon matatagpuan ang vault. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang inaalala ang mga numerong nakita niya noon nang minsang hindi sinasadyang mapanood ang matanda. Ang tunog ng pag-ikot ng bakal sa loob ng pinto ng vault ay tila isang malakas na pintig ng puso sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Click! Bumukas ang pinto. Sa loob, nakita niya ang mga tumpok ng pera, mga alahas na ninakaw sa kanyang ina, at sa pinakailalim, ang asul na folder. Ang orihinal na dokumento. Mabilis niyang kinuha ang folder at isiniksik sa ilalim ng kanyang suot na bestida. Ngunit bago pa niya maisara ang vault, narinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob ng silid. Ang tunog ng mga susi na tumatama sa isa't isa ay tila isang babala na huli na ang lahat. "Ayana, bakit napakatagal mo?" Ang boses ni Doña Imelda ay nasa tapat na ng pinto. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras habang nakatayo si Ayana sa harap ng bukas na vault. Hawak ang ebidensya na sisira sa pamilyang Valderrama. Ang bawat tibok ng puso ni Ayana ay tila isang mabilis na yabag ng kabayo na tumatakbo patungo sa bangin. Sa gitna ng naglalakihang mga alaala sa silid na yon, ang tunog ng pag-ikot ng doorknob ay tila isang hatol na wala ng urungan. Sa loob ng isang iglap, kinuha niya ang asul na folder at mabilis na isinilid sa ilalim ng luma at medyo dilaw na tela ng kanyang lumang gown na nakasampay sa malapit. Ang gown na isinuot niya noong araw na akala niya ay simula ng kanyang langit. "Ayana, bakit napakatagal mo? Bingi ka na ba?" Pumasok si Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango
ay agad na lumandi sa hangin, tila isang lason na sumasakop sa bawat sulok. Tumingin ang matanda sa paligid. Ang kanyang paningin ay huminto sa tapat ng vault na bahagyang nakabukas pa ang takip ng painting. Anong ginagawa mo riyan sa harap ng aking mga gamit? Ang tanong ni Imelda. Ang boses ay puno ng panganib. Ito po, Mama. Mabilis na sagot ni Ayana habang pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na mga kamay. Inilabas niya ang isang maliit na itim na kahon ng alahas na sadyang inilagay niya sa ibabaw ng vault kanina. Nahirapan po akong hanapin ang susi ng kahon. Eto na po ang mga perlas na pinapakuhan niyo. Tiningnan ni Imelda ang kahon. Pagkatapos ay bumaling ang kanyang tingin sa lumang gown na bahagyang nakaladkad sa sahig. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lumapit ang matanda at gamit ang kanyang mamahaling sapatos, marahas niyang tinapakan ang laylayan ng gown doon mismo sa bahaging pinagtataguan ni Ayana ng mga dokumento. Ang basurang ito? Singhal ni Imelda habang lalong idinidiin ang kanyang paa sa tela. Bakit narito pa ito? Tulad ng nagsusuot nito, ang damit na ito ay wala ng silbi, marumi, luma, at dapat nang sunugin. Naririnig ni Ayana ang tunog ng pagkapunit ng masaselang hibla ng tela sa ilalim ng sapatos ni Imelda. Ang bawat tunog ng punit ay tila humihiwa rin sa kanyang puso. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itulak ang matanda, ngunit nanatili siyang nakayuko, hinahayaan ang bawat insulto na tumagos sa kanyang pagkatao. Patawad po, Mama. Itatapon ko na po ito mamaya. Mahinang tugon ni Ayana. Eksaktong pumasok si Sandra sa silid na tila ba pagmamay-ari na niya ang buong mansyon. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kayabangan at ang kanyang ngiti ay sapat na para magpanting ang tenga ni Ayana. Mama Imelda, don't bother with that rag. Wika ni Sandra habang lumalapit sa matanda at humahalik sa pisngi nito. I have better things to discuss. Mansa already told me about the vault's new code. Sabi niya, I should start getting used to our family's treasures. Nanigas si Ayana. Alam ni Sandra ang code ng vault? Ang pagtataksil ay hindi na lamang pala sa kama. Ibinigay na ni Mansa ang lahat ng seguridad ng pamilya sa babaeng ito. Tumingin si Sandra kay Ayana. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ni Ayana, isang hawak na puno ng pagbabanta. Oh, Ayana, don't look so sad. You should be happy for us, especially now that I'm carrying the future of the Valderramas. Dahan-dahang hinawakan ni Sandra ang kanyang tiyan na tila ba may itinatagong ginturoon. I'm pregnant, Ayana, at ayon sa ultrasound, it's a boy. Isang tagapagmana, something you couldn't give to Mansa in 10 long years. Ang bawat salita ni Sandra ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong mundo ni Ayana. Ang kawalan ng kakayahang magkaanak ay ang sugat na laging binubuhusan ng asin ni Imelda. At ngayon, ang sugat na yon ay tuluyan ng nabulok sa harap ng balitang ito. Kaya wag kang magtaka kung bakit ang Batangas Farm ay ililipat na sa pangalan ko. Patuloy ni Sandra, ang boses ay parang isang matalim na kutsilyo. Para ito sa kinabukasan ng anak ko, ang tunay na anak ni Mansa. Nang umalis ang dalawa, naiwang mag-isa si Ayana sa gitna ng silid. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig at kinuha ang kanyang lumang gown. Niyakap niya ang maruming tela, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang dignidad. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang umagos, mainit at puno ng pait. Ngunit sa loob ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang matigas na folder sa loob ng tela. Ang bigat nito ay tila nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ang batang dinadala ni Sandra ay maaaring maging tagapagmana ng pangalan ni Mansa, ngunit sisiguraduhin ni Ayana na wala nang matitirang kaharian para sa kanila. Paano ang isang balita ng bagong buhay ay nagiging hudyat ng kamatayan para sa iba? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang ina para sa isang anak
na hindi pa man isinisilang ay nakatali na sa kasalanan. Ubusin mo ang pagkain mo, Ayana. Baka ito na ang huling gabing makakatikim ka ng marangyang putahe sa mansyong ito. Ang boses ni Doña Imelda ay gumaralgal sa loob ng malawak na dining room, tila isang babala ng kamatayan na binalot sa telang seda. Nakaupo ang matanda sa kabisera, ang kanyang mga mata ay nanunuya habang pinagmamasdan si Ayana na tahimik na nagsasali ng mainit na sabaw ng kare-kare sa kanyang mangkok. Ang bawat galaw ni Ayana ay dahan-dahan, maingat na hindi makalikha ng anumang ingay na magsisilbing mitya ng galit ng kanyang biyenan. Ito ang gabi bago ang kanilang anibersaryo. Sa labas, ang hangin ay nananahimik, tila nakikiramay sa bigat ng hanging nakapiit sa loob ng mansyon. Ang bawat singaw ng pagkain na niluto ni Ayana sa loob ng 5 oras ay tila may halong pait ng kanyang mga luha. Sa loob ng 10 taon, ito ang kanyang tungkulin, ang magsilbi, ang magtiis, at ang maging anino sa likod ng tagumpay ng mga Valderrama. Pumasok si Mansa sa silid, suot ang kanyang pinakamahal na pabango. Ang amoy na dati ay nagbibigay kay Ayana ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkasuklam. Umupo ang kanyang asawa sa tapat niya, hindi man lamang siya tiningnan, at agad na kinuha ang kanyang cellphone para mag-text. Malamang ay kay Sandra. Nakahanda na ba ang lahat para bukas? Ayana? Tanong ni Mansa nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Siguraduhin mong ang mga press at ang mga business partners ay maayos ang pagkakaupo. Ayaw ni Mama ng anumang pagkakamali. Opo, Mansa. Nakahanda na ang lahat. Mahinang sagot ni Ayana. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin, walang kulay at walang buhay. Mabuti. Singal ni Imelda habang humihigop ng sabaw. Dahil pagkatapos ng seremonya bukas, may kailangan kang pirmahan ng mga papeles. Ang huling transfer ng Batangas Farm. Huwag mo nang balaking magmatigas dahil wala ka nang kakampi sa bahay na ito. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ni Ayana, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang lumabas ang anumang hikbi. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng init ng sarili niyang dugo. Ang bawat pang-insulto, ang bawat pagtataksil, ay dahan-dahang nagiging pundasyon ng kanyang paninindigan. Pagkatapos ng hapunan, nagtungo si Ayana sa balkonahe. Ang langit ay madilim, walang bituin, tila isang malawak na telang itim na bumabalot sa mundo. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang trangka ng kanyang ama sa Batangas. Naalala niya ang boses ni Don Artemio, ang init ng kamay nito sa kanyang balikat noong siya ay bata pa. Itay, malapit na, bulong ni Ayana sa hangin. Bukas, ititigil ko na ang pagiging biktima. Bukas, kukunin ko na ang nararapat para sa akin. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone. Sa dilim ng gabi ang liwanag ng screen ay tila isang maliit na parola. Nagpadala siya ng isang maikling mensahe kay Attorney Ramos. Lahat ng ebidensya ay nasa loob ng gown. Handa na ang media. Bukas ang huling yugto. Isang mabilis na sagot ang bumalik. Mag-ingat ka, Ayana. Huwag kang magpahalata hanggang sa huling sandali. Ibinalik ni Ayana ang cellphone sa kanyang bulsa. Ang kanyang paghinga ay naging kalmado. Isang katahimikan bago ang pagsabog ng malakas na bagyo. Ngunit ang katahimikan ay biglang bumasag nang marinig niya ang pagbukas ng pinto sa likuran niya. Si Mansa. Nakatayo ang kanyang asawa, hawak ang kanyang sariling cellphone, ang mukha ay puno ng kalituhan at bahid ng takot. Ang liwanag mula sa loob ng silid ay nagbigay ng mahabang anino sa kanyang paanan, tila isang madilim na galamay na lumalapit kay Ayana. Ayana, ang boses ni Mansa ay naging gumaralgal, isang tono na hindi pa kailanman naririnig ni Ayana mula sa kanya. May tumawag sa akin.
Isang nagnanais na hindi magpakilala. Sabi niya, may itinatago ka raw sa loob ng kwarto mo. May mga dokumento ka raw na kinuha mula sa vault ni Mama. Nanigas ang buong pagkatao ni Ayana. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok at ang malamig na hangin ng gabi ay biglang naging parang yelo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang asawa. Pilit na pinapanatili ang kanyang mukha na walang emosyon. Anong sinasabi mo, Mansa? Sino ang tatawag sa'yo ng ganyan? Tanong ni Ayana. Ang kanyang boses ay nananatiling matatag sa kabila ng takot na nagsisismulang lumamon sa kanya. Huwag mo akong lokohin, Ayana. Sigaw ni Mansa habang humahakbang palapit at hinawakan ng mahigpit ang kanyang braso. Sino ang kausap mo sa telepono kanina? At anong balak mong gawin bukas sa harap ng lahat ng bisita? Tinitigan ni Ayana ang mga mata ni Mansa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, hindi siya umiwas ng tingin. Nakita niya ang takot sa mga mata ng lalaking akala niya ay kasing tatag ng bato. Ang misteryong ito, kung sino ang nagsumbong kay Mansa, ay tila isang panibagong tinik na bumaon sa kanyang plano. Sino ang nagtraidor sa kanya? At may oras pa ba para baguhin ang daloy ng kapalaran bago sumikat ang araw ng kanyang huling paghatol? Ang bawat hininga ni Ayana ay tila isang matalim na bubog na bumabara sa kanyang lalamunan habang ang kamay ni Mansa ay mas lalong humihigpit sa kanyang braso. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang mukha ng kanyang asawa ay naging parang isang halimaw na pilit na inaalpasan ng kanyang maskara. Anong itinatago mo, Ayana? Magsalita ka bago ko tuluyang makalimutan na asawa kita. Ang sigaw ni Mansa ay naging parang isang dagundong sa gitna ng katahimikan ng gabi. Pinilit ni Ayana na panatilihin ang kanyang kalmado. Kahit na ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay nagnanais ng bumigay. Tinitigan niya si Mansa ng diretso sa mga mata. Ang kanyang paningin ay hindi kumukurap. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng panunudyo. Mansa, sa tingin mo ba ay may lakas pa akong gumawa ng anuman? Tingnan mo ako. Ang boses ni Ayana ay nananatiling matatag. Walang bakas ng takot. 10 taon niyo akong kinukulong sa bahay na ito. 10 taon niyo akong binubura. Sino ang tatawag sa'yo? Baka ang tinutukoy mo ay si Sandra. Baka siya ang naggawa-gawa ng kwento dahil sa sobrang selos at kagustuhan na mapabilis ang pagpapaalis sa akin. Napatigil si Mansa. Ang hinala sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng kalituhan. Alam ni Ayana ang kahinaan ng kanyang asawa, ang kawalan nito ng tiwala sa kahit na sino, maging sa sarili nitong kabit. Si Sandra, bakit niya gagawin iyon? Bulong ni Mansa habang dahan-dahang lumuluwag ang hawak niya sa braso ni Ayana. Dahil gusto niyang masiguro na bukas, sa harap ng lahat, ako ang lalabas na masama. Gusto niyang mapahiya ako para wala nang hadlang sa inyo. Patuloy ni Ayana. Ang boses ay puno ng pagkukunwari na tila ba siya ay isang biktima ng paninira. Kung may nakuha man ako sa vault ni Mama, bakit pa ako mananatili rito? Bakit hindi pa ako tumakas? Binitiwan ni Mansa ang kanyang braso, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila. Tila isang makapal na kumot na nagtatago sa nagbabagang apoy sa ilalim. Kinabukasan, ang pagsikat ng araw ay hindi nagdala ng liwanag, kundi isang mas mabigat na ulap ng tensyon. Ang buong mansyon ay puno ng ingay ng mga sastre, make-up artists, at mga taong abala sa pag-aayos ng mga bulaklak. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Ayana ay parang isang aninong naglalakad sa sariling libing. Pumasok si Doña Imelda sa silid-bihisan ni Ayana. Ang matanda ay suot ang kanyang pinaka-eleganteng terno, ngunit ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. May dala siyang isang maliit na pelus na kahon. Nang buksan niya ito,
Kumislap ang isang pares ng antigong hikaw at kwintas na yari sa brilyante at ginto. Isuot mo ito, utos ni Imelda. Ang boses ay walang bakas ng lambing. Ito ang mga alahas ng nanay mo na isinangla sa akin ng tatay mo bago siya mamatay. Isuot mo para makita ng lahat na ang pamilya Valderrama ay marunong magpahalaga sa mga gamit na galing sa basura. Naramdaman ni Ayana ang pagkirot ng kanyang puso. Ang mga alahas na ito ang huling alaala niya sa kanyang ina. Ang mga bagay na pilit niyang hinahanap, ngunit itinatago pala ni Imelda. Habang isinusuot ng matanda ang kwintas sa kanyang leeg, ang malamig na ginto ay tila isang tanikala na sumasakal sa kanya. Ngumiti ka bukas, Ayana. Bulong ni Imelda sa kanyang tenga. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila lason. At pagkatapos ng seremonya, pipirmahan mo ang lahat ng papeles. Kung hindi, huwag mong asahan na makikita mo pa ang matandang katulong na yon na humihinga. Samantala, sa labas ng silid, isang malakas na pagtatalo ang narinig ni Ayana. Ang boses ni Mansa at Sandra ay nagtatagisan sa pasilyo. Ang tunog ng pagbagsak ng isang plorera ay umalingaw-ngaw. Sinundan ng mga sigaw ng galit. Mansa, bakit hindi mo pa siya pinalayas kagabi? Sinabi ko na sa'yo na may binabalak siya. Sigaw ni Sandra, ang boses ay puno ng histerya. Tumigil ka na, Sandra. Dahil sa mga hinala mo, muntik ko nang masira ang plano ni Mama. Maghintay ka lang ng ilang oras at matatapos din ang lahat. Tugon ni Mansa. Bumalik si Ayana sa harap ng salamin. Ang kanyang mukha ay nakaplaster ng makapal na make-up. Tinatago ang bawat pasa at bawat pagod. Sa tabi niya, nakalatag ang kanyang vow renewal gown na pinagawa ni Imelda, isang marangyang puting damit na puno ng kristal. Pero sa likod ng pintuan ng closet, nakatago ang kanyang tunay na sandata. Ang lumang gown na sinitas at ginupit-gupit niya ng palihim para isingit ang mga dokumento sa ilalim ng mga punit na lapi. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay muling bumasag sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang dalawang malalaking lalaki, ang mga bodyguard ni Imelda. Senyora's orders, Mrs. Wika ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay walang emosyon. Dito lang po kayo sa loob ng kwartong ito hanggang sa magsimula ang seremonya. Bawal po kayong lumabas o tumanggap ng kahit sinong bisita. Narinig ni Ayana ang tunog ng paglock ng pinto mula sa labas. Siya ay tuluyan ng naging bilanggo sa loob ng sarili niyang silid-bihisan, ilang oras bago ang kanyang huling pagtatanghal. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay tila sumasakal sa kanya, habang ang bawat segundo sa orasan ay parang isang mabagal na hakbang patungo sa hindi tiyak na kapalaran. Paanong ang isang babaeng nakakulong ay magagawang wasakin ang isang kahariang nakatayo sa mga kasinungalingan? At mayroon pa bang natitirang kakampi para sa kanya sa oras na bumukas na ang mga pinto ng simbahan? Ang bawat nota ng musika mula sa malawak na ballroom ay tila isang matalim na aspil na tumutusok sa pandinig ni Ayana. Sa loob ng malamig na silid-bihisan, ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang na sumasakal sa kanya. Nakatingin siya sa marangyang gown na pinagawa ni Doña Imelda, isang puting obra maestra na puno ng kumikinang na kristal. Ngunit para kay Ayana, iyon ay isang mamahaling sapot na idinisenyo para sa kanyang huling pagkakakulong. Sa labas, naririnig niya ang malakas na palakpakan ng mga panauhin. Ang boses ni Mansa ay umalingaw-ngaw sa speaker system, puno ng tamis at pagkukunwari habang binibigkas ang kanyang pambungad na pananalita. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang 10 taon ng aming pagsasama, kundi ang katapatan at pagmamahal na naging sandigan ng pamilya Valderrama. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong labi ni Ayana. Katapatan? Pagmamahal? Ang mga salitang yon ay parang lason na bumabara sa kanyang lalamunan. Biglang narinig ni Ayana ang marahang pagpihit ng susi mula sa labas ng pinto. Ang tunog ng pagbukas ng trangka ay tila isang himala sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa.
Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Karina. Ang mukha ng kapatid ni Mansa ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng tubig. Ayana, bulong ni Karina. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi ko na kayang sikmuraan ang lahat ng ito. Nakita ko si Mama. Nakita ko kung paano niya tratuhin si Manang Celia sa bodega. Masyado na silang malupit. Tinitigan ni Ayana si Karina. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahid ng pagsisisi sa mga mata ng babaeng dati ay kasabwat sa pagpapahirap sa kanya. Bakit mo ako tinutulungan, Karina? Dahil kahit gaano ako kasama, hindi ko kayang makita ang isang taong pinapatay ng buhay sa harap ng maraming tao. Tugon ni Karina habang iniabot ang susi kay Ayana. Umalis ka na. Ang mga bodyguard ay inutusan ni Mama na uminom sa kabilang kwarto para mag-celebrate. Ito na ang pagkakataon mo. Ngunit sa halip na tumakbo palabas, nagtungo si Ayana sa likod ng closet. Hinila niya ang kanyang lumang gown. Ang damit na 10 taon na ang nakalilipas ay naging saksi sa kanyang mga pangarap. Ngunit ngayon ay naging tagapagtago ng kanyang mga sandata. Gamit ang kanyang mga kamay, marahas niyang pinunit ang mga bagong telang nakabalot dito. Inilalantad ang mga sinitas na bahagi na puno ng dumi at mantsa. Ayana, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Karina. Bakit isusuot mo ang basurang iyan? Dahil ang basurang ito, Karina, ang siyang magsasabi ng tunay na kwento ng pamilyang ito. Ang boses ni Ayana ay naging kasing tigas ng bakal. Isusuot ko ang bawat punit, ang bawat dumi. Dahil ito ang ginawa niyo sa akin sa loob ng 10 taon. Sa gitna ng ballroom ang mga ilaw ay dahan-dahang nagdilim. Ang spotlight ay nakatutok sa malaking pintuan sa gitna. Ang lahat ng mga business partners, ang media, at ang mga matataas na opisyal ng lipunan ay naghihintay sa pagpasok ng perpektong asawa. Nakatayo si Doña Imelda sa gilid, may hawak na baso ng champagne. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. And now, sigaw ng host, let us welcome the woman of the hour, Mrs. Ayana Valderrama. Ang malalaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pag-ikot ng mga bisagra ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Ngunit sa halip na isang babaeng nakasuot ng kristal at seda, isang anino ng pait ang humakbang papasok. Nagkaroon ng isang nakakangilong katahimikan. Ang musika ay biglang tumigil. Tila ba ang bawat nota ay naputol sa gitna ng hangin. Ang mga bulong ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Nakatayo si Ayana sa gitna ng spotlight. Ang kanyang lumang gown ay sulyap-sulyap na nakalawit. Ang mga punit ay tila mga sariwang sugat sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Ang kanyang buhok ay hindi maayos at ang kanyang mukha ay maputla, maliban sa matalim na kislap sa kanyang mga mata. Ang bawat hakbang niya patungo sa entablado ay tila isang hampas ng kidlat na yuyuyanig sa pundasyon ng mansyong yon. Sa dulo ng bulwagan, malapit sa pintuan, nakita ni Ayana ang isang pamilyar na mukha. Si Manang Celia, na mukhang pagod at may mga pasa sa braso, ngunit nakatayo ng matuwid. Sa tabi niya ay isang lalaking nakasuot ng simpleng Amerikana. May hawak na isang itim na bag. Nagkatinginan ang dalawa. Isang lihim na senyales ang dumaan sa pagitan nila. Si Mansa, na nakatayo sa entablado, ay naging kasing putla ng papel. Ang kanyang namangiti ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang ekspresyon ng matinding kilabot. Tumingin siya kay Doña Imelda na ang baso ng champagne ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila hudyat ng pagsisimula ng katapusan. Ayana, anong kalokohan ito? Ang boses ni Mansa ay nanginig. Halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Itinaas ni Ayana ang kanyang ulo. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay handa na para sa huling pagtutuos. Sa ilalim ng mga punit ng kanyang damit,
Naramdaman niya ang matigas na folder na maglalantad sa lahat ng kasamaan. Tapos na ang palabas, Mansa. Ang boses ni Ayana ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom, malinaw at nakakapangilabot. Ngayong gabi, lahat kayo ay magiging saksi sa tunay na anibersaryo ng pamilyang ito. Sino ang lalaking kasama ni Manang Celia? At anong katotohanan ang nakatago sa loob ng itim na bag na kanyang dala? Ang bawat hakbang ni Ayana patungo sa gitna ng entablado ay tila isang mabigat na tunog ng kampana na nagbabadya ng katapusan ng isang panahon. Ang nakakangilong katahimikan sa loob ng ballroom ay mas lalong nagpatingkad sa kalunos-lunos na itsura ng kanyang gown. Ang mga punit na lapi ay kumakalaykay sa sahig at ang dumi sa laylayan nito ay tila isang tahimik na saksi sa lahat ng paghihirap na kanyang dinanas. Ayana, anong ginagawa mo? Guard, ilabas ang babaeng ito. Ang sigaw ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw, puno ng desperasyon at takot na binalot sa galit. Mabilis na lumapit ang matanda. Itinaas ang kanyang kamay para muling saktan si Ayana sa harap ng lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natiling nakayuko si Ayana. Sa isang mabilis na pagkilos, sinalo niya ang braso ni Imelda sa gitna ng hangin. Ang paghigpit ng kamay ni Ayana sa pulso ng matanda ay tila isang bakal na nagpapatigil sa bawat pang-aapi nito. "Huwag niyo na akong hahawakan muli, Mama." Ang boses ni Ayana ay malalim, kalmado, at punong-puno ng awtoridad na nagpatahimik maging sa mga bulong-bulungan sa paligid. Tapos na ang 10 taon ng iyong paghahari-harian. Lumingon si Ayana sa malaking screen sa likuran ng entablado. Ang screen na dapat sana ay magpapakita ng mga litrato ng kanilang masayang pagsasama. Sa isang pindot sa remote na ibinigay sa kanya ni Karina, ang mga imahe ay nagbago. Hindi na ito ang mga nakangiting mukha ni Mansa at Ayana. Ang lumabas ay isang malinaw na video ni Mansa at Sandra sa loob ng kanilang lihim na kondominium. Ang pag-uusap nila tungkol sa pag-ubos sa mana ni Ayana at ang mga dokumento ng bangko na nagpapatunay ng pagnanakaw. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga panauhin. Ang mga flash ng kamera mula sa media ay naging parang mga kidlat na walang tigil sa pagtama kina Mansa at Imelda. "Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng babaeng baliw na yan." Sigaw ni Mansa habang pilit na inaagaw ang mikropono mula sa kamay ni Ayana. Ang kanyang mukha ay kasing putla na ng pader. Ang kanyang pawis ay nagpapakita ng kanyang matinding kilabot. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang pasulong ang lalaking kasama ni Manang Celia. "Ako si Mr. Vergara, ang dating auditor ni Don Artemio Salvador." Ang kanyang boses ay naging parang isang hatol na hindi mababali. Narito ang mga orihinal na dokumento na nagpapatunay na ang mga lagda ni Don Artemio ay pineke ni Mansa Valderrama sa tulong ng mga pekeng dokumento mula sa kumpanya. Dahan-dahang kinuha ni Ayana mula sa loob ng kanyang punit na gown ang asul na folder. Itinaas niya ito para makita ng lahat ang orihinal na katibayan ng kanilang kasamaan. Biglang bumukas ang pinto sa gilid at pumasok si Sandra, hysterical at tila nawala na sa katinuan. "Mansa, anong nangyayari rito? Sabi mo ay sa akin na ang trangka. Sabi mo ay kukunin na natin ang lahat." Ang kanyang mga salita ay tila huling pako sa krus ni Mansa. Lumapit ang mga pulis na kanina pa nakatayo sa labas. Tinawagan ni Attorney Ramos at Mr. Vergara. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang marcha ng hustisya. Dahan-dahang hinawakan ni Ayana ang pares ng brilyanteng hikaw sa kanyang tenga. Ang alahas ng kanyang ina na pilit na isinuot sa kanya ni Imelda kanina. Isa-isa niya itong tinanggal kasama ang kwintas na sumasakal sa kanyang leeg. Lumapit siya kay Doña Imelda
at marahang inilagay ang mga ito sa nanginginig na palad ng matanda. Ito na ang huling utang na loob na ibabayad ko sa inyo, Mama. Bulong ni Ayana, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pait, ngunit malaya na. Ngayon, wala na akong kahit anong utang sa pamilyang ito. Kinuha niyo ang lahat sa akin, pero ngayong gabi, ang katotohanan ang kukuha ng lahat mula sa inyo. Isang malakas na tunog ng bakal na tumatama sa isa't isa ang narinig sa buong ballroom. Ang tunog ng mga posas na ikinabit sa mga kamay ni Mansa. Ang kanyang mga galing at yaman ay wala ng silbi habang kinakaladkad siya palabas ng mga otoridad. Si Doña Imelda, sa tindi ng hiya at galit ay dahan-dahang napaluhod sa sahig. Ang kanyang mukha ay namula, ang kanyang paghinga ay naging gumaralgal hanggang sa tuluyan siyang bumagsak. Nawalan ng malay sa gitna ng mga basag na kristal at mga tinalikurang kaibigan. Nakatayo si Ayana sa gitna ng entablado. Ang kanyang lumang gown ay tila isang baluti ng tagumpay. Wala siyang naramdamang katuwaan, tanging ang isang malalim at malamig na kapayapaan. Dalhin niyo na sila. Ang huling utos ni Ayana bago siya bumaba ng entablado, hindi na lumingon muli sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Ngunit habang lumalabas siya sa mansyon, kasunod si Manang Celia, isang huling anunsyo mula sa radyo ng mga pulis ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang balita na hindi niya inaasahan tungkol sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Anong itinatagong lihim ang sasabog pa sa kabila ng pagkakaaresto sa mga Valderrama? At may kinalaman ba ito sa tunay na pagkakakilanlan ni Mr. Vergara mo? Ang tunog ng sirena ng pulis sa labas ng mansyon ay tila isang malakas na hagupit na gumigising sa lahat mula sa isang masamang panaginip. Habang kinakaladkad si Man sa palabas ng ballroom, ang bawat hakbang niya ay sinasabayan ng mga flash ng kamera at ang mapanghusgang mga mata ng lipunang dati ay kanyang pinaghaharian. Wala na ang kanyang kayabangan, tanging ang isang duwag at basang-basang lalaki ang natitira. Nanginginig sa takot sa harap ng rehas na naghihintay sa kanya. Si Doña Imelda ay dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata habang inaalalayan ng mga medical personnel. Ngunit sa halip na pag-aalala, ang tanging natanggap niya ay ang mga bulong ng pagkasuklam mula sa kanyang mga dating kaibigan. Ang kanyang kaharian na itinayo sa mga kasinungalingan ay nagmistulang isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Ang bawat perlas sa kanyang leeg ay tila naging mga bato na lalong nagpapabigat sa kanyang bawat hininga. Mansa, bakit mo ako iniwan? Ang sabi mo ay may pera pa tayo. Ang sigaw ni Sandra ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas ang tunay na kulay ni Sandra. Wala siyang pakialam sa pagkakaresto kay Mansa. Ang tanging inaalala niya ay ang mga alahas at pera na hindi na niya makukuha. Nalaman din ng mga otoridad na ang kanyang pagbubuntis ay isang bahagi lamang ng kanyang plano para mas lalong makuha ang tiwala ni Imelda. Sa huli, siya ay naiwang mag-isa, hinahabol ng mga taong pinagkakautangan din ni Mansa. Pumasok si Ayana sa loob ng tahimik na silid-aklatan, ang lugar kung saan nagsimula ang kanyang huling paglalaban. Nakatayo siya sa gitna ng silid, pinagmamasdan ng mga bakante at madidilim na sulok. Wala na siyang nararamdamang galit, tanging ang isang malalim na kapayapaan na tila isang dahan-dahang pag-agos ng tubig sa isang tuyong sapa. Ayana! Ang boses ni Karina ay mahina at puno ng pagsisisi habang nakatayo sa pintuan. Lumingon si Ayana. Nakita niya ang kanyang emre de oras na kapatid sa kasal na ngayon ay wala ng suot na anumang luho. Salamat sa tulong mo kanina, Karina. Hindi sapat ang tulong ko para mabayaran ang lahat ng ginawa namin sa'yo. Wika ni Karina, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. May isa pa akong dapat sabihin sa'yo tungkol sa gabing pumanaw ang iyong ite. Nanigas ang buong pagkatao ni Ayana. Ang kanyang hininga
ay tila tumigil sa pag-agos. Nakita ko si Mama noong gabing iyon. Patuloy ni Karina. Ang boses ay nanginginig sa tindi ng bigat ng kanyang tinatago. Narinig niyang humihingi ng tulong ang iyong itay dahil sa pananakit ng dibdib. Ngunit sa halip na ibigay ang gamot o tumawag ng doktor, itinago ni Mama ang gamot sa ilalim ng unan. Hinayaan niyang mawala ang iyong itay para masigurong wala nang hahadlang sa pagkuha namin sa inyong mga ari-arian. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Para kay Ayana, ang bawat salita ni Karina ay parang isang matalim na balisong na itinusok sa kanyang puso ng paulit-ulit. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay isang pisikal na pagdurog sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang itay ay hindi lamang pumanaw dahil sa sakit. Siya ay pinatay ng kasakiman. Napaupo si Ayana sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Hindi siya humikbi ng malakas, ngunit ang bawat pagyugyog ng kanyang balikat ay nagpapakita ng tindi ng kanyang dusa. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang ugnayan sa pamilya Valderrama ay tuluyan ng naging abo. Patawarin mo kami, Ayana. Patawarin mo kami. Ang tanging nasabi ni Karina habang lumuluhod din sa tabi niya. Lumipas ang ilang oras at ang mansyon ay tuluyan ng natahimik. Ang mga gamit ay nilak at selyado na ng mga otoridad. Lumabas si Ayana sa malaking pintuan, dala ang isang maliit na bag na naglalaman lamang ng kanyang mga personal na gamit at ang mga larawan ng kanyang mga magulang. Nakahanda na sa labas ang isang lumang jeepney. Lulan si Manang Celia na naghihintay sa kanya. Ang matandang babae ay ngumiti ng bahagya, isang ngingiti na puno ng pag-asa at bagong simula. "Handa ka na ba, anak?" tanong ni Manang Celia. "Opo, Manang," sagot ni Ayana. "Uuwi na tayo sa Batangas, doon sa lupang iniwan ni Itay." Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon, tumingin si Ayana sa huling pagkakataon sa malaking bahay na naging kulungan niya sa loob ng 10 taon. Ang bawat ilaw na namamatay sa loob nito ay tila isang kabanata ng kanyang buhay na tuluyan ng nagtatapos. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim na selda, si Mansa ay nakatingin sa kisame, habang sa ospital, si Doña Imelda ay mag-isang nakatitig sa kawalan. Ang kanilang kayamanan ay wala na. Ang kanilang dangal ay naging basura, at ang kanilang tanging kasama ay ang multo ng kanilang mga kasalanan. Paano ngang isang pusong winasak ng labis na kasamaan ay makakahanap pa ng dahilan para muling tumibok ng may pag-asa? At sa gitna ng mga luhang ibinuhos sa nakaraan, mayroon pa bang puwang para sa isang tunay na kapatawaran? Ang amoy ng basang lupa at ang sariwang simoy ng hangin na nagmumula sa mga puno ng niyog ay tila isang mahinahong haplos sa sugatang kaluluwa ni Ayana. Malayo na siya sa mausok at mapanghusgang lungsod, malayo sa mansyong naging kulungan ng kanyang mga pangarap sa loob ng 10 taon. Dito sa Batangas, sa trangka ng kanyang ama, ang bawat pagsikat ng araw ay hindi na nagdadala ng takot, kundi isang tahimik na pangako ng panibagong simula. Isang buwan na ang nakalilipas mula nang iwan ni Ayana ang lahat ng bakas ng pamilya Valderrama. Kasama si Manang Celia, dahan-dahan nilang binuhay ang lumang bahay na bato na matagal nang inabandona. Ang tunog ng pagwawalis sa mga tuyong dahon sa bakuran at ang bawat pagpupunas ng alikabok sa mga lumang muebles ay naging bahagi ng kanyang gamot. Ang bawat patak ng pawis na umaagos sa kanyang noo habang nagbubungkal ng lupa ay tila naghuhugas sa pait ng nakaraan. "Iha, magpahinga ka muna. Kanina ka pa dyan sa ilalim ng initan," tawag ni Manang Celia mula sa balkonahe habang may dalang baso ng malamig na lemonade. Ngumiti si Ayana, isang nangiting umabot sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng mahabang panahon. "Ayos lang po, Manang. Masarap sa pakiramdam na makitang muling sumisibol
Ang mga pananim na ito, pakiramdam ko, kasabay nilang tumutubo ang bago kong buhay. Hindi nagtagal, naging sentro ng pag-asa ang trangka ni Ayana para sa mga kababaihan sa kanilang nayon. Itinatag niya ang isang maliit na kooperatiba kung saan ang mga ginagawa nilang kakanin at mga organikong produkto ay ibinebenta sa bayan. Ang bawat tawa at kwentuhan ng mga kababaihang kasama niya sa paggawa ay tila isang himig ng pagkakaisa na pumapalit sa mga sigaw at panglalait na nakasanayan niya noon. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga dokumento sa kanyang maliit na opisina, isang liham ang iniabot sa kanya ng kartero. Ang selyo ay nagmula sa National Penitentiary. Sa labas ng sobre, nakasulat ang pangalan ni Mansa. Napatitig si Ayana sa liham. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri, ngunit hindi na ito dahil sa takot. Naalala niya ang mukha ng kanyang asawa sa huling pagkakataong nakita niya ito. Puno ng pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Marahil ay humihingi ito ng tawad o baka ay nagmamakaawa para sa isa pang pagkakataon. Dahan-dahang kinuha ni Ayana ang liham, ngunit hindi niya ito binuksan. Sa halip, lumapit siya sa maliit na kalan sa kusina at hinayaang lamunin ng apoy ang puting sobre. Ang bawat dila ng apoy na kumakain sa papel ay tila huling ugnayan na tuluyan ng naglalaho. Ang kapatawaran ay ibinigay na niya sa kanyang sarili at sapat na yon. Hindi na niya kailangang basahin ang mga salita ng isang taong bahagi na lamang ng isang malungkot na gunita. Tapos na, Mansa. Malaya na ako. Bulong niya sa hangin habang pinapanood ang abo na tinatangay palayo. Habang papalubog ang araw, naglakad si Ayana patungo sa dulo ng kanyang sakahan. Ang langit ay nagmistulang isang canvas na pinintahan ng kulay lila, kahel at ginto. Tumigil siya sa tapat ng malaking puno ng mangga kung saan madalas silang maupo ng kanyang itay noon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang kapayapaan na bumabalot sa buong paligid. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay wala ng bigat, tila isang ibon na nakalaya mula sa hawla. Isang malakas na tunog ng pagpihit ng bakal sa may tarangkahan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang tunog ng mga yabag sa tuyong damo ay dahan-dahang lumalapit. Lumingon si Ayana at nanliit ang kanyang mga mata sa silat ng papalubog na araw. Isang pamilyar na anino ang nakatayo sa may pasukan. Isang lalaking may dalang isang simpleng maleta. Ang kanyang itsura ay pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng pagkilala at paggalang. Si Attorney Ramos. Ngunit sa likuran niya, may isa pang lalaki na hindi niya inaasahang makita. Si Mr. Vergara, ang auditor na tumulong sa kanya, na ngayon ay may dala ring mga bagong balita tungkol sa huling testamento ng kanyang ama na hindi kailanman nahanap ng mga Valderrama. Ngumiti si Ayana, isang matamis at matatag na ngiti. Ang kanyang paglalakbay ay maaaring puno ng sugat, ngunit ang bawat peklat ay tanda ng kanyang tagumpay. Ang hangin ng Batangas ay muling umihip, dala ang amoy ng bagong ani at ang pangako ng isang buhay na wala ng bahid ng kasinungalingan. Handa na siyang harapin ang anumang balitang dala nila dahil alam niya sa kanyang sarili, kahit ano pang mangyari, hindi na siya muling luluhod sa kahit na sino. Ang bawat pagsikat ng araw sa Batangas ay tila isang bagong pahina ng isang aklat na dati ay punong-puno ng pait. Ngunit ngayon ay isinusulat na sa tinta ng ginto at liwanag. Ang hamog sa umaga ay dahan-dahang napapawi sa init ng liwayway, katulad ng mga alaala ng 10 taong kadiliman ni Ayana na unti-unti na ring naglalaho sa kanyang isipan. Nakatayo si Ayana sa balkonahe ng kanyang bahay na bato. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape na ang bango ay humahalo sa amoy ng mga bulaklak sa hardin. Ang tunog ng kampana mula sa malayo ay nagpapahiwatig ng simula ng misa sa bayan, isang banayad na paalala na ang mundo ay patuloy na umiikot ng may kapayapaan. Sa kanyang harapan, ang mga kababaihan ng kooperatiba
ay nagsisimula na sa kanilang paggawa. Ang kanilang mga tawanan at kwentuhan ay nagsisilbing musika sa kanyang mga tenga. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Wala na ang mga panginginig, wala na ang mga peklat ng pagtitimpi. Ang kanyang mga daliri ay matatag na, puno ng buhay mula sa pag-aalaga sa lupang dati ay ninakaw sa kanya. Marami ang nagtatanong sa kanya kung napatawad na ba niya sina Mansa at Doña Imelda. Ang sagot ni Ayana ay laging isang tipid na ngiti. Ang kapatawaran para sa kanya ay hindi isang regalo para sa mga taong sumira sa kanya. Ito ay isang regalo para sa sarili niya. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pananatili ng matagal sa dilim at pinatawad niya ang tadhana sa mga sugat na ibinigay nito. Sa pagpapatawad na iyon, ang mga Valderrama ay nawalan na ng kapangyarihan sa kanyang buhay. Sila ay naging mga estranghero na lamang sa isang nakaraang hindi na niya kailangang balikan. Ang katahimikan sa kanyang paligid ay biglang bumasag nang lumapit si Manang Silya. Dala ang isang basket ng mga bagong pitas na prutas. Ang matandang babae ay mukhang mas bata. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang pinagmamasdan ang tagumpay ng kanyang anak. Iha, handa na ang lahat para sa ating pagdiriwang bukas. Ang buong nayon ay darating para magpasalamat sa tulong na ibinigay mo. Wika ni Manang Silya. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Salamat, Manang. Hindi ko ito magagawa kung wala ka sa tabi ko. Sagot ni Ayana habang hinahaplos ang kamay ng matanda. Sa huling bahagi ng kanyang paglalakbay, natutunan ni Ayana na ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng ganti. Minsan, ang tunay na katarungan ay ang makita ang iyong sarili na muling nakatayo, nakangiti at matagumpay sa kabila ng lahat ng pagtatangka ng iba na pabagsakin ka. Ang kanyang buhay ay hindi na isang trahedya ng isang biktima, kundi isang epiko ng isang babaeng nagawang baguhin ang kanyang tadhana. Habang ang araw ay tuluyang sumisikat sa itaas ng mga bundok, tinitigan ni Ayana ang malawak na lupain na kanyang pinamumunuan. Ang hangin ay dahan-dahang umihip, tila bumubulong ng mga salita ng pag-asa. Wala na ang takot, wala na ang pait. Tanging ang isang babaeng malaya, matatag, at buo ang natitira sa ilalim ng asul na langit. Ang pag-ibig, sa huli, ay hindi lamang tungkol sa ibang tao. Ito ay tungkol sa pag-ibig sa sariling dangal at sa pag-aalaga sa sariling kaluluwa. At sa gabing ito, sa gitna ng katahimikan ng Batangas, si Ayana ay natulog ng mahimbing dahil alam niyang ang kanyang bukas ay hindi na muling mababahiran ng anino ng nakaraan.